So good day everyone. My name is Giancarlo Esteva from BEd 2A. So my topic is all about soil erosion. So what is erosion? Erosion is the process where rock fragment and soil are moving from one place to another. So ang erosion daw is kanang mga fragment na ma-move to one place to another. So soil erosion. So soil erosion is caused by various agents such as water, wind, animals, and humans. So ang una na to itakila ni is ang water. So in a particular place, a significant role in erosion by transporting rocks and soil particles, the speed of water flow influence the rate of erosion. Faster water moves more sediment. Water also changes color depended on the soil and rock it's carry, such as brown water flowing from mountain. Mud leave behind after flooding in another sign of erosion caused by water. So kaning sa water erosion guys is example na to ani is ang magbaha. 'Di ba magbaha is kusog ang current kusog ang tubig kusog ang agas sa tubig ba dako ang tubig, then pag kusog ang flow sa tubig, possible na is daghan siya madala ng mga sand, rock or mud, madala niya ba maawas pud niya, madala niya sa tubig. So possible na is gikan na dito sa mga kuan sa bukid or sa layo na lugar, sa mga bukid-bukid kanang mga kanang mga mud or sand rock. So naabot na diri tungod sa pagbaha or sa water. So di ba pag human og baha nagyo na mga bilin na mga like mga bato, sand or mga mud, mga yana na mga bilin. So the way that water move, madala gitong mga matong mud, sand and soil. So murag ma-travel niya ang mud, rock and soil sa lahi na place. So mo to ang water erosion. So sunod na to guys, atong itackle is ang wind erosion. So wind erosion is occur when strong wind carry light soil and rock particles, depositing them elsewhere. It primarily happen in areas with loose uncompacted soil. The wind moves sand and dust which can easily be blown away. For example, dust on a window shield may come from distant place carried by the wind. So diri sa wind is mahitabo ra ni siya or kasagaran mahitabo ani diri is for example nato is ang desert or ang dry land. Di ba ang desert is makita na to ang mga kuan dito, ang dust, ang sand, di ba uga kay na. So pag moagi ang kusog kay hangin, madala gitong dust og sand kay gaan na mo na siya, magdali ra mo na siya mapalit sa kuan sa hangin. Then napoy isa ka example na is kanang mga hugaw sa tong bintana, trapuan na ninyo is makakuan gyud mo na hugaw no. So kanang hugaw is dili ta makaingon na dira ra nagikan, basig kuan na murag na nag-travel na through wind. So basig dito ra din nagikan sa kuan Santo Sepa, naabot na nang mungkayo kay napalid sa hangin or nagsabay siya sa kuan sa hangin. So next na to ay tackle ang animals erosion. So animals erosion contribute to sediment transportation by carrying soil and rock particles on their body. When burrowing animals dig, they collect the particles which are then moved to different location as the animal travel. So there sa animals is example na to ini is carabao kanang gatrabaho ginagamit sa farm, di ba? Pag ang carabao magtrabaho sa farm, di na nila malikayan na mahugaw sila no, madikitan sila glapok or ilang mga tiil is makuanan og glapok. So sa the way anang pag madikitan na sila glapok or mga dust is pag matravel na nila pauli is dra na matawag na ang animal erosion. Ito i-tackle is ang human erosion. So human erosion is significantly contribute to soil erosion. Drought activities like walking, gardening, quarrying, construction, and soil change to the soil trains to choose
when walking and digging or blasting during gardening and quarrying can displace soil. Construction project also transport large volume of soil and sand, accelerating erosion. So kaning sa human is dako gitag role aning erosion no, because natay mga work na kuan ma-involved ang sand and soil and rock sediment. So example lang is katong construction, di ba? Pag mag-construction na ninyo is natay maka-encounter gyud ta ng mga soil, rock, sediment. So pag mosulod na sa construction, di gid na nato malikayan no na mahugaw ta or makatunob tag mga lapo, kay sa construction is prone gyud ng mga hugaw, mangyana. Then ilang mga na pag madikita na sila mga like mahugaw sila sa pagkalot sa yuta ang mangyana. So pag mahugaw na ilang body or makatamak na sila og like lapok silang chinilas, so magdikit man tud sa ilang chinilas or sa ilang mga sapatos. So pag travel nila ato or muuli na silang balay is madala nila tong soil or rock sediment sa ilang balay. So matravel nila ang rock and soil. Then sa man is katong sa example nako is katong sa construction kanang volume siya ba dinagan siya na pag pag travel. Example ni sa construction, di ba kanang magpabuhat ta ninyong balay is mag-order ta nag mga balas or lupa, bato niya na muna ang accelerating erosion, like dinaghan. So ang next na to itakil is the slope of land effect soil erosion. So the slope of land effect soil erosion is steeper slope cause water to flow more forcefully, carrying away more soil, while plants roots absorb some water. Exists water flow downward, leading to the faster and greater erosion. Steep slope also increase the risk of landslide. So nakoy mga example gipang pakita no. So kani isunod na to ni ang slope. So kaning slope is makita ninyo sa example is pakilid ni siya, mura ni siya og kanang mura siya kanang murag bangin ba, murag pakilid siya ang porma ani. Then pag mag-ulan is magpadayon gyud ang tubig paubos no, murag di gyud siya magunong kay pakilid man ni. Then pag mag-ulan is katong mga bato sa babaw, pag maulan mo gyud to, murag muhumok ang land. So ang mga bato sa babaw is musabay po to siya ka naog or musabay to siya down, kay pakilid man siya, murag sa picture niya, di ba, pakilid siya niya. Ang niya is wala kaya siya tree, wala siya mga punuan na palibot sa kay mura na siya bangin ang mga bundok manyana, pero wala kaya siya mga tree. So pag pag ulan is diretso gyud ang mga tubig ani no, wala gyud siya mahapitan. Then ang mahapitan na niya isang kanang sa ubos. So prone po ni siya og landslide no, kay pag wala man siya mga roots na mogunit sa yuta, so prone kay ni siya landslide. Pag muulan ni is na siya possible na mag landslide. So mawalan to ma'am no. So thank you ma'am.